O, ito yung sunod mga kababayan. Ito na. Ito mga kababayan, maganda din ito. Bukod dyan kay Digong, sa madaling salita, wala na, hindi na makauwi. Manigas na siya dyan. Ito yung sunod mga kababayan. PDP, itinangging sila ang mastermind sa gulo sa Mindiola. Vic Rodriguez, Topacio, Berniang, at yung, sino yung isa mga kababayan? Si Berniang, si Vic Rodriguez, si Topacio, at si Harry Angping. Nako po. Mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia mamaya. Eto pakinggan ninyo, itinanggi. Lang, yan ang sagot ng PDP sa alegasyong sila ang mastermind sa nangyaring riot sa Nako! Manila. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Nako po, eto na. Sinungalingan ng dalawang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang pumutok na aligasyong sila raw ang may pakana sa riot na naganap sa Maynila sa kasagsagan ng anti-corruption rally noong linggo. Nako. Ito ay matapos iulat ng politico.com.ph ang natanggap na impormasyong iniimbestigahan daw ng mga otoridad ang posibleng koneksyon ni na PDP NCR President Bernie Ang at PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio sa gulo. Patay. Kasama ring lumutang ang mga pangalan ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Patay. dating Manila Congressman Harry Angping. Nako. Matapos ang September 21 riot, sinabi rin Manila Mayor Isko Moreno na binabantayan nila ang ilang dating politiko, Filipino-Chinese at abogado batay daw sa kanilang natanggap na ulat. Patay. Sa isang pahayag, kinundina ng PDP ang anilay attempts ng ilang sektor na isisi sa supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang riot sa Maynila nang wala umanong ebidensya at base lang sa Ma'am rumors Lilibet, and hello po. unverified social media posts. Persistent and consistent daw ang kanilang organizers sa pagpapaalalang panatilihing mapayapa ang kilos protesta. Tiniyak din daw ng mga nakilahok sa mga pulis na hindi sila makikisali sa gulo o anumang physically injurious acts. Patay. At pagkatapos daw ng maikling programa sa Mendiola, organisado silang bumaklas. Ito raw ang pang-aakusa ay isang lame attempt at cywar, pananakot at panunupil sa totoong oposisyon. Sa isa ring pahayag, may mensahe ang grupong hakbang ng maisug sa pamumuno ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa nagpasimuno ng karahasan sa Ayala Bridge. Anya, hindi ito ang kanilang napagkasunduan at wala silang kinalaman sa gulo kung saan isang container van at motor ang sinunog ng mga rioter. Una nang tinawag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na terorista ang mga nanggulo sa dapat anyay mapayapang demonstrasyon noong linggo. Nako. Tiniyak din ng PNP ang airtight cases laban sa mga ito. Para sa agenda, Andres. Ayan na mga kababayan, Vic Rodriguez, Topacio, Berniang, at saka si Angping. Mga kababayan, nagtataka ako, bakit nangyari na si Berniang, isa sa tinukoy na may pakana sa Mindiola riot, noong 2019, tumakbong mayor si Isko, si Berniang po ang kanyang advisor. Ma'am Marites Mosni, maraming salamat sa palipad, ma'am. Thank you so much. Kasi mga kababayan, nalalaman ko po yan na si Berniang ang advisor ni Yorme. Ngunit siguro, ngayong 2025 midterm election, si Berniang doon yata sumama kay Hani Lacuna. Hindi na yata kay Yorme. Alam niyo kung bakit ko nalaman yan? Vlogger ako ni Isko noon. Alam ko yan na si Berniang, advisor ni Isko yan. So siguro, si Berniang doon na kay Hani Lacuna nakasuporta kasi Chinese din yun eh. So, siguro ayaw kay Isko na. Doon na kay Hani at kay Yul. Ang problema mga kababayan, magawa pa ba ito ni Berniang manggulo? Diyos ko, hindi na nga yata makalakad. Oo. Si Berniang palang may-ari nung Harbor View na kainan dyan malapit sa Ocean Park. Lagi ako kumakain dyan. Huwag niyo itanggi na hindi. Pinsan ko dyan nagtrabaho, amo niya si Berniang noon. Diba? Joy, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Salamat po, Mama Marites Mosni. Nakita ninyo mga kababayan, itinanggi pa nga. Ito, sa mga hindi po. At saka mga kababayan, ito po si Berniang, kasama po ni Digong. May picture ako si Berniang, si Digong. Bukod dyan mga kababayan, ito pa yung isa. Berniang at Digong, ito yung isa.
Harry Roque, Hani Lacuna, Bernie Ang. Tatanggi nyo pa ba? Na hindi siya DDS? Si Harry Roque, oh. Together with Hani and Bernie Ang. Oh, may mga picture tayo, hindi tayo nag-iimbento niyan. At ito po'y nanggaling sa Breakfast with Manila Mayor Hani Lacuna and the City. Harry Roque. Oh, post ni Harry Roque yan. Hindi nyo may tanggi yan, mga kababayan. Ayan pa, oh, ayan, mga picture nila, oh. Hindi nyo may tanggi yan. Bakit? Pag sa flood control, nalalaman ninyo na makasama ng politiko at mga engineer, ito, hindi ba po pwedeng malaman natin? Oh, di ba? Ganun yun, mga kasama, mga kababayan, magkakasama sila. Hindi, at totoo lang mga kababayan, hindi nyo maitanggi yan. Kasi mismo sa Billionaire News, mga kababayan, na-receive ko din po yan. Bago ibinalita, no, sa Billionaire News, nilabas na din po yan sa politiko. Nauna ang politikong naglabas. At mismong si Isko na mismo nagsabi, alam ni Isko kung sino ang nasa likod. Nako po, mga kababayan, kita ninyo, no? Ganyan na ba kadispira? Ito mga kababayan, hindi ko naman sinabing sila talaga. Pero magtanong ko lang, may tanong ko lang. Ganyan na ba kayo kadispirado? Sultan, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Sir Michael, hello po, Bilyarin. Di ba? Oo. So, mga kababayan, ganito na ba sila kadispirado? Kung sakali man kung sila man ang nasa likod. Ako'y nagre-react lamang kung sakali na sila talaga, kung totoo man na sila. Ganyan na ba sila kadispirado? Biruin nyo, sinabi ng hakbang ng maisog na sila daw ang totoong oposisyon. Ang totoong oposisyon po mga kababayan, ayun po yung mga laging nagrarally noon. Yun po yung kasama nila, Risa Hontiveros, nila Trillanes, De Lima, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Yan yung mga oposisyon. Ang tawag po sa mga grupo ng mga DDS na kumalaban kay Marcos, hindi po oposisyon. Ang tawag sa kanila, ingisisyon. Ingisisyon. Bakit? Inggit sila at lagi silang namumuna sa mga bawat posisyon, bawat transaksyon sa gobyerno. Ang tawag doon, ingisisyon. Hindi kayo oposisyon. Ingisisyon. Igising nyo yan. Hindi kayo matatawag na oposisyon. Ang tawag sa inyo, ingisisyon. Naiinggit. Di ba? Diyos ko, nakalagay dito, 3 stalwarts of Duterte-led PDP laban and former Manila lawmaker tag in a sexual harassment scandal reportedly mastermind of anti-corruption rallies in Manila on Sunday. September 21, Politico has learned. Ann S. Cooper said authorities are investigating the possible involvement of lawyer Ferdinand Topacio, former Executive Secretary Vic Rodriguez, of former Manila City Administrator Bernie Ang, and ex-Manila Congressman Harry Angping, which left 129 police officers and 76 civilians injured. Kita ninyo? Hindi po oposisyon ang tawag sa PDP laban at sa grupo ni Sara na kumakalaban kay BBM. Ang tawag po sa kanila, ingisisyon. Bakit? Inggit sila eh. Yun ang totoo. Si Bustoyo at Makagago dapat ikulong na. Bakit naman? Hayaan nyo na yan. Salamat po, Vince Del Santo. Maraming salamat. Actually, mga kababayan, hindi ako naniniwala na ito may pakana. Bakit? Itong isa hindi na makalakad. Itong isa nag-uulyanin na. Ito lahat ng kaso hindi nanalo. Lalo naman ito. Hindi ako naniniwala na sila ang nasa likod. Mga kababayan. As long as nandyan sila at hindi nakukulong, hindi sila ang nasa likod. Yun lang ang aking makomment. As long as manatili silang nakatayo lang dyan na hindi gumagalaw, hindi po sila ang nasa likod. Yun ang totoo, mga kababayan. Bakit? Ito hindi na ito makalakad, di naka-wheelchair na lang to. Ito hindi na nga ata kilala apo nito. Ito ilan kaso hawak nito, hindi na nanalo. Ito, hindi ko alam kung nasaan to.
Oh, walang mga kakayahan to mga kababayan. Matapang lang tong mga to kung may kasama. Pag walang kasama, huwag kayo maniwala na ito ang nasa likod. Hindi sila. Hindi sila. Marami po. Hindi po ako bias Aminin ko man sa inyo, hindi po sila ang nasa likod. No. Hindi sila ang nasa likod. Mark my word. Lucina, maraming salamat po ma'am sa $20 super sticker. Thank you so much po. Hindi po sila ang nasa likod mga kababayan. Bakit? Kung mapansin ninyo, kung napanood ninyo ang balita, mga kababayan, kadalasan po sa mga nakukulong doon ay kabataan. Kadalasan po sa mga pumupunta po doon, ay yung mga nakikita natin sa rally na sumisigaw na wag matakot, makibaka. Sila po yung nakikita ko doon. Sila po ang nakikita ko. Hindi po sila ang nasa likod. Kasi yun pong mga nakukulong doon, mismo yung representative ng kabataan, party list, pumunta doon. Binisita. Anong nga pangalan nun? Olgado? Ano ba yun? Mga kababayan? Nandun sila. Oh, hindi po sila ang nasa likod. Hindi po sila. Eto mga to, wag po kayong mag-isip na sila. Ako na mismo nagsabi, hindi ko sa kinakampihan sila, hindi po sila ang nasa likod. Actually, sila lang ang napagbintangan kasi nagsasalita kasi sila. Na may plano silang ganito, may plano silang ganyan. Pero hindi po sila. Ika-clarify ko lang po, mga kababayan, hindi po sila. Si Ilago, nakita ko din doon, pumunta sa kulungan. Kung wala siyang kinalaman, ba't niya pinuntahan doon? Diba? So, yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon. No? Hindi po sila. I-clarify ko lang. Iwasan po natin na wag po tayong basta-bastang maniwala. Wag tayong basta-basta na kung ano man ang nilabas sa balita, kung ano man ang sinabi sa news, ay sila na agad. As long as hindi nakasuhan, as long as hindi nakulong, as long as hindi pinatawag, hindi po sila yan. Diba? As long as hindi sila ang nanagot, hindi sila ang pinakulong, sa madaling salita, hindi po sila yan. Huwag tayong judgmental agad. Natural, naintindihan ko naman taong bayan na tayo mismo, mga kababayan, ay pag sinabi sa balita, yun agad ang napasok sa isip natin. Hindi po. As long as hindi sila nakulong, hindi sila. Yun lang. Ayaw ko lang yung katulad tayo sa DDS na narinig lang natin, katulad kay Diskaya, narinig na depende po sa presidenteng namuno po, Mr. Chair. Nung kay Pinoy, 10%. Noong kay Digong, 15%. Yung kay BBM na po ngayon, 25% na. Kung ano man ang sinabi, wag nating paniwalaan agad. Wag nating gayahin ang DDS. Yeah? Kasi tignan nyo, mga kababayan, kadalasan sa mga DDS, kung ano yung inilabas sa balita na haka-haka lang naman. Kaya nga kadalasan sa balita may question mark Kaya nga kadalasan sa mga balita may mga tanong. Di umano. Nakakapanood naman siguro kayo ng KMJS. Di umano. May aswang. Tapos iulit-ulit yan. Di umano. Aswang natagpuan sa bubong. Di umano. Lumipad. So means to say, walang conclusion. Walang kasiguraduhan. Kasi nga, di umano. Diba? Sa madaling salita, chismis lang. Huwag nating gayahin ang mga DDS. Nag-resign si Romualdez, ang sagot agad, si Romualdez kurap. Kung kurap, ba't hindi nakulong? Diba? Yun ang totoo, mga kababayan. Huwag tayong gumaya sa kanila, mga bubo yan Pero hindi sila bungol, hindi sila bulag.